para ma-reach mo yung success na gusto mo, you have to believe on your dreams and pray to God na mangyari yon. Opo. Yun lang yon. Pag mag-asawa, dapat talaga nag-usap kayo, nagtutulungan kayo sa mga decision sa buhay. So, doon ako nagsabi sa kanya na, kaya pa ba kung magpapatay tayo ng bahay? So, doon nag-start na lahat yun. Sabi niya, kaya naman, titingnan, kakayanin. Ganon siya. Ganon Grabe yung lang mindset siya. na kakayanin, no? Oh, ganon lang siya. Hindi, kakayanin. Kakayanin naman, meron naman kahit konti. Ganon lang siya. So, wala talaga akong knowledge kung magkanong meron kami. Pero, kung anong mang meron kami, puro lakas ng loob at Opo. tiwala. Totoo lang po. Ang tingin ko kasi, I don't know, my own opinion ha. Opo. Ang tingin ko kasi, pag ang pera, iniipon mo lang, tinitingnan mo lang, hindi mo pa pera yon. Kasi once na namatay ka, yung pera mong inipon, Wala. tiningnan mo na lang din, Opo. hindi mo na-enjoy. So, napakinabangan ng iba. So, Opo. hindi mo pera yon. Yun nga. Pera ng iba Pera ng yon. iba po. Pera ng iba yon. Hindi Yun mo nga naging rin po. pera. Sa totoo lang, ang hirap maging magulang. Ang hirap maging nanay. Kasi, ang hirap mag-mold ng anak. Yung lahat gagawin mo, pero at the end, pag nagsipaglakihan, hindi mo na pala alam kung hindi ko naman to pinalaki ng ganito. Bakit? Di ba nagugulat? Kasi hindi mo kasama yung anak mo 24/7. Bigla ako naisip, siguro kaya mas mahal natin yung apo. Kasi hindi tayo full-time. Opo. Nandun lang tayo pagka kailangan natin ng masaya tayo, stress reliever, maalagan tayo, may lalambingin tayo, may yayakapin tayo. Tapos after that, pagsawa tayo, abot Wala natin sa masyadong nanay. responsibility. Oo, walang masyadong responsibility. Abot mo na uli sa mga magulang. Unlike yung tayo ang nandoon, tayo yung mga parent, kaya ang dami natin dapat intindihin sa mga anak natin. Sila rin ang source of stress. Yes. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Miss Rowena Danganan, isang magaling na ahente, negosyante at ina. Siya ay co-founder ng San Victor's Corporation. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ang lagi nating hanapin. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Tita Weng, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa invitation ko na mag-guest kayo. Si Tita Weng po, siya po yung mother ni Pope. Yung friend ko po na yung isang episode namin sa greenhouse namin. Si Pope po, kababata ko na mula elementary pa. Tapos business partners din kami at magbe-best friends talaga kami na para kami magkakapatid. At sa totoo lang, si Pope po ang isa sa mga pinakamamahal kong tao talaga. Like, para na kaming mga soul brothers talaga. At idolong-idolo ko yung tao na yun kasi unang-una, napakabait. Tapos, pangalawa, ang dami ko natutunan kay Pope kasi magaling din siya sa business. Si Pope po, supplier ng mantika. So, syempre, hindi naman magiging ganong tao si Pope kung hindi malulupit yung kanyang mga magulang. So ngayon, i-interviewin po natin yung nanay niya, si Tita Weng, na co-founder po ng San Victor's Corporation. Tita Weng, apo. Tita, punta na po Yes, tayo sa yes. unang-unang tanong. Yes. Tita, kung may boil down nyo lang po sa 3 salita, Yes, okay. para po sa inyo, ano yung key for a successful life? Key for a successful. Well, first, for me, Opo. on my own opinion, for a successful life, kailangan mong, una, Lord. Opo. Trust the process kung ano yung gusto ni Lord mangyari. So, pray, work hard, and then believe na mangyayari lahat yon. Yun Kung talaga ano yun. man yung gusto mo. So, yun ang naniniwala ako. At saka, don't stop dreaming and believing. Yun ang nasa isip ko even before. Kaya ako even sa mga pamangkin ko, sinasabi ko, if you have dreams and if you believe your dreams, you will not stop. Kumbaga, aabutin mo talaga yun eh. Opo. Kasi meron kang gustong maabot na pangarap eh. So yun ang tingin ko, para ma-reach mo yung success na gusto mo,
You have to believe on your dreams and pray to God na mangyari yon. Opo. Yun lang yun. Pangalawa? Yes. And then, actually yun na yun. Pinagsama-sama ko Nilahat sila. mo na talaga na Nilahat ko na in one answer. ipagkakatiwala Yes. mo lang talaga sa Diyos at maniwala ka lang Yeah, talaga. maniwala ka lang din Opo. sa gusto mo mangyari sa buhay mo. At huwag kang titigil. Yun Hanggat talaga hindi- no? Huwag kang titigil. Hindi mo nararating, natutupad lahat yon. Talagang isaksak mo sa utak mo to na kailangan kong abutin ko ano yung gusto kong marating. Opo. So, huwag kang titigil. Kahit daanan mo lahat yung failure along the way, bumangon ka uli. Opo. Kasi yun eh. Hindi perpekto ang buhay. Yes. So, along the way, may mga failure ka talagang dinadaanan. Habang gusto mong marating yung dreams mo. Habang gusto mong maabot yan. Pero huwag kang titigil. Pilitin mong abutin yan. Kasi basta't naniniwala ka na nandyan si God sa'yo to guide you on your dreams. Sigurado ka 100% maabot niya yan. Totoo yan, tita. Mararating mo. At saka, di ba, sabi nga nila, napaka-strong nung mind natin. Opo. Kung ano yung iniisip natin actually nangyayari Nangyayari. most of the time. Totoo yun. So, ako, nandun din ako, I think, pangatlo ko to is have to be positive always. Ayun nga. Positive ka lang lagi. Even negative things na dumating sa'yo, turn into a positive way. Positive thinking ka pa rin. Oh, it's okay. Part of it siguro yan ng process. So, yun. So, Opo. ako, yun ang mga isa sa Opo. mga ko, kung bakit nandito kami. Hindi naman, kung bakit natupad namin yung gusto namin. Opo, sa totoo lang. Diba? Sobrang idolo ko po kayo talaga. Oh, Malaki. thank you. May share ko lang po kasi yung mga sinabi po ni tita. Talagang kahit kay Pope, na si Pope po halos multiple times a week kong kasama. Aha. Kitang-kita ko po kay Pope yun lahat. Yung mataas mangarap. Sobrang Yeah. positive. Yes. Tsaka talagang, yun nga po, yung tiwala niya lang din sa mga ginagawa niya talaga na. Kasi ako, syempre, bilang isang best friend yan, nalalaman ko rin minsan yung mga problema. Pero at the Yes. same time, kahit kasi dahil nga ang taas ng pangarap namin, talagang nakakatuwa na parang si Pope yung tao na parang nararating niya yung mga ginagawa niya. Pero at the same time, pag may nadadanasan siya mga problema, hindi nagbabago. Para Yes. kung ano yung state niya, pagka problemado at masaya siya, yun pa rin siya. Kaya talagang, sa totoo lang, idol na love ko yan talaga si Pope. Tapos yun nga po, na yung pagiging positive kasi yung family niya po, isa sa mga pinakamasasayahing pamilyang kilala ko talaga. Thank you for Sa that. totoo lang Thank po, you. hilig sila Tito, sila Pope, sila Natalie. Lagi po sila nagtatawanan, lagi sila ng mga joke at saka Yeah, yung mga magulo. yung barbero. Actually, makulit. Yung babarbero. Kasi sobrang yeah. tataas ng sense humor nila. Kaya, totoo, tita, nakakatuwa po talaga. Eh yun po, tita, atras naman po tayo. Yeah. Paano po ba nagsimula yung career nyo naman po? Kasi, di ba, alam ko po ata dati, nagtrabaho na kayo sa may kinala. Kasi ano po, ang San Victor's pala is nagpo-produce po ng Pasit Canton. Yeah. So, pag napupunta kayo sa mga malalaking palengke dito sa QC, kalatita po yung Super Yumi. Yes. Opo. Paano po nagsimula yun? Nagsimula yan bilang mga empleyado din kami ng isang kumpanya ng noodle house, ng pansitan. So lahat kami, magkakapatid, ahente. Opo. Ahente kami. So yung kuya ko, which is yung kasama namin yun sa negosyo, si Kuya Jose Ong. Opo. Uncle Joe. Yes, Apo. si Uncle Joe. And then, my other kuya, yung eldest namin. And then, ako. And then, huli si Al pumasok. So, lahat kami nandyan sa mundo na. Lumaki nga ako sa pansitan. Na bata pa lang ako, namulat na ako sa pansitan. Kasi may bahay kami sa loob ng pansitan. So, kami magkakapatid, namulat kami talaga sa pansitan. So, lahat ng klase ng noodles dati ginagawa namin. May miswa, may kanton, may Mickey. So, yun. Doon kami lumaki. So, mga ahente kami ng pansitan na to. So, until tumagal, ang tatagal na namin doon kasi parang nga naming tatay, yung may-ari ng pansitan, hanggang nagkaroon siya ng pamilya. Nandun pa rin kami. Siguro sa tagal na namin, natuto na rin kami. Alam na namin kung paano palagad, paano gawin ang isang pansit. Kasi
nakikita na namin dahil na Opo. doon na nga kami sa loob ng pansitan, ano. Matanong ko lang, paano po nangyari na doon kayo nakatira sa Pansitan dati? Nag-start to sa panganay naming kapatid, yung Kuya Boy ko na yun na nga, na wala na ngayon, na namatay na rin because of cancer. So, siya yung una na na-hire, una niyang nakilala, etong may-ari ng pansitan na to nung binata pa. Tapos Opo. parang kinuha siya as unang ahente, tapos parang niyang naging anak to, etong kuya kong to. So, naging close silang mag-amo. Until kami, mga kapatid niya, kinuha na rin niya. Nung okay na sila doon, kinuha niya na. Kaya since mabait sa amin yung may-ari, na para niya kami ding mga anak. That time, kasi binata pa siya, binigyan niya kami ng bahay talaga sa loob ng pansitan, lahat kami. So, may mga, nandun kami, binigyan niya kami ng bahay Napakabait talaga. na boss po. No? Napakabait niyang boss, actually. Opo. Napakabait niya. Tita ko mabanggit niyo po yung pangalan niya para mabigyan natin ng tribute man. Actually, Chana lang ang alam ko sa kanya, ang pangalan niya. Ano po, Chinese or? Chinese siya. Until nagkaroon na nga siya ng asawa, syempre na iba na yung sitwasyon kasi may asawa na siya. Opo. Until nagkaroon na rin siya ng pamilya. Nung umalis kami sa kanya, may 2 na siyang anak. So, actually ngayon nagpapatakbo na rin ng business kasi nawala na rin yung boss namin na yon. Yung anak na rin. Yung 2 anak na rin niya yung nagpatakbo, nagtuloy-tuloy ng business kasi may edad na rin pati yung babae. So, doon nagsimula yon. So, dumating lang yung time na parang gusto na namin magkaroon din ng sariling amin. So, nag-try kami pero hindi ganun ka-perfect yung umpisa. Kumbaga, ang daming trial and error. Paano namin ma-perfect yung noodles namin. Kasi we wanted to be different doon sa pinanggalingan sa nyo. pinanggalingan namin. Kung ano magiging laban namin. Kasi ang daming kakompetensya sa market. Hindi lang yung boss ko dati ang may noodle house, merong excellent na pioneer Opo. sa ano. So kami parang nasa dulo na kami. So, di ba? Papasok ka sa industry punong-puno na. Yes, no? punong-puno na. So, ang iniisip na, anong edge namin? 'Di ba? So ang daming trial and error. Sa bahay lang ginagawa, actually sa Caloocan pa before yung bahay namin. Doon lang ginagawa, tinatry, nagtitimpla, mano-mano kung paano buuin yung isang pansit canton na masarap, anong technique. And then hanggang sa nakuha yung tamang formula na para sa amin. Opo. Para magkaroon kami ng cutting edge dun sa ibang mga kapansitan, sa ibang noodles. Kasi nga sabi ko, ang dami ng kakompetensya sa market. Yung So, formula yun, I na guess. yun, tita, yun yung hanggang ngayon yung sa Super Yumi na kinakain ko tuwing binibigyan ako ni Pope, yun pa rin yun. Yes, same Okay. formula. Hindi nagbago yon. Which is nag-start dahil nga yung kaibigan naming Taiwanese, yung kuya kong si Kuya Joe, at saka si Al. Opo. So, doon matagal na namin nga iniisip yon na mag-start kami ng business na ganon. Kaya lang, wala kaming lakas ng loob. Then ito nga kaibigan naming Taiwanese yung nag-start na sabi niya, abang gagaling kayong ahente. Sabi niya, alam niyo yung business. Bakit hindi niyo gawin? Tapos iniisip namin, kaya. Iniisip ni Tito Almo at saka ng kuya ko, kaya. Pero binus nung Taiwanese yung confidence namin. Sige, magkaroon tayo ng partnership. Sa inyo yung, sa kanya yung cash, sa amin yung kaalaman, yung skills. So we call it industrial partnership. So nagkaroon kami ng ganung partnership nung umpisa. So, actually, maganda na yung flow nung start eh. Nung nag-start kami, maliit lang na pansitan to. Nag-start kami from scratch, maliit lang na factory, asing maliit lang. Tapos, napakaganda na nung start talaga, magandang-maganda. But nagkaroon ng problema sa loob. Alam mo na, nagkaroon kami na problema sa Makatuwid, bumagsak yon. So, yung una, bagsak. Nag-try ulit kami for the second time. Magkakasama na ulit kami, magkakapatid. So, yung panganay, Kuya Joe, yung kasama ko ngayon. Opo. Yung pangatlo, magkakasama na kami in that factory. So, wala din nangyari, bumagsak ulit. Opo. So, Bakit po, if I may Sa ask? dalawang, kasi may mga ahente kami before. So, yung naging isang cause nung pagbagsak namin nung pangalawa was maraming tumakas na ahente. Padding at saka yung mga Yes. naningil tas hindi binigay yes, sa inyo. ay nandun may na-hold up, nawalan. So, maraming naging problema. So, sabi namin, kakayanin pa kaya natin yung pangatlo. Ako, desperate na ako. Sabi ko kay Tito Almo, wag na tayong mag-factory. Kasi parang hindi tayo para dyan.
Kasi sabi ko, parang pangalawa na 'to, baka hindi na natin kayang pangatlo. Tapos sabi ni Tito Almo, "Hindi, sayang, eh. Alam na natin yung negosyo, eh." Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Wala na tayo, paano tayo mag-i-start uli? Eh, pangalawa na 'to." May mga tumulong na tao like nung pangalawa, yung pinsan ko na tumulong para mag-umpisa kami Kapital, nung opo. pangalawa. So, wala na rin siyang tiwala uli kung lalapit kami dahil na wala na yung Opo. tulong niya, 'di ba? So, sabi niyang gano'n, sabi ni Al, "Teka lang, mag-iikot-ikot ako." Siguro God's will na rin o talagang ano ng Panginoon na destiny namin 'yon. So, yun na nga, nakita niya itong isang pansitan na nagsaradong napakaliit lang. Tapos sabi niya sa akin, yung husband namatay so hindi kayang i-manage ng wife. Sabi niya, "May nakita akong pansitan, hindi na tayo kailangang mag-umpisa. Kasi nakaputap na lahat." Sabi niya gano'n, "Ituloy natin yung negosyo." Sabi niya gano'n, "Lumaban tayo kahit na." Sabi ko, "May pera ba tayo?" Kasi sabi niya, "Meron akong konting natitira, ilaban natin." Yun ang sabi niya talaga. Grabe. Tapos sabi ko, "Sure ka ba diyan?" Sabi ko, "Nakakatakot baka yung konting kasi sabi ko mag-trading na lang tayo dahil alam natin naman yung kalakaran din sa palengke. Bumilan tayo ng truck, mag-trading na lang tayo." Sabi niya, "Hindi, sayang yung negosyo na Iba, umpisahan na manufacturing, natin." eh. Oo, Oo. sabi niya gano'n. "Kaya natin 'to, subukan lang natin 'tong maliit na pansitan na 'to. Rentahan natin," sabi nila, "para mag-umpisa. At saka para si kuya mo, which is yung kasama namin yung umpisa, si Kuya Joe, Opo. sabi niya, para hindi rin kami magkahiwalay. Hindi ko rin siya iiwan," sabi niyang gano'n. So, nagtulungan tayo. So, do'n, sa awa naman ng Diyos, tinuloy ni Tito Almo yun, nakita namin yung puwestong yun na maliit. Opo. So, tinuloy yun, do'n na nag-umpisa lahat. Tapos ang naiwan, nawala na ibang kapatid ko, kasi nagkaroon sila ng iba. Yung isang kuya ko, yung namatay, Opo. kasi tinulungan din namin mag-put up yung pinsan ko, nasa Taytay ng Opo. factory. Do'n napunta yung kuya ko. O since namatay na nga siya, so nahiwalay siya, nagkahiwalay. So natira Opo. si Al at Opo. si Tito Almo at saka Uncle Joe. si Uncle Joe mo. Sila yung natira. So Opo. kami hanggang ngayon ang magkasama until now. Opo. Parang ano, eh, 'no, parang hulog po ng langit yung nangyari na biglang may factory dati na Yes, nagsara. totoo. Sabi ko nga, siguro talagang dinadirect ni God papunta kami Totoo. doon. Kasi isipin mo, sabi ko, "Paano mo nakita yan?" Papasok yon, sulok yung pwesto eh. Tagong-tago siya. Sabi niya, ewan ko lang, basta kakalakad-lakad daw niya, naghahanap daw siya ng mauupahan. Actually, hindi naman yun ang hinahanap niya. Hinahanap niya is maliit na lote or Opo. kahit basta't meron na nakatayo or something at maglalagay lang kami ng pugon, kahit isang pugon lang at something ganun lang. Pero may nagsabi sa kanya, "Oh, meron doon, may nagturo sa kanyang bigla." Papasok yon. Opo. So yun, sabi ko, siguro nga talaga para diyan kami. May pugon na. Kumpleto, as in wala na kaming gagawin. Magic. Kumpleto, as in wala na talaga kaming pagagawa. I-enhance lang na namin konti yung lugar kasi medyo napabayaan. So yun lang. Sabi nga namin, talagang digo para talaga ata kami talaga sa ganitong negosyo. Kasi talagang itinuro niya sa amin. Doon na, nag-start na, nagtuloy-tuloy, awa ng Diyos, bumangon na kami. Kaya ngayon ang sinasabi ko, huwag kang panghinaan ng loob. Kung bumagsak ka ngayon, bangon ka ulit hanggat kaya mo. Pangatlong bangon, awa naman Opo. ng Diyos. Kasi kung titignan nila yun, 'no, puwede ka na sumuko sa pangalawa, pangatlo, eh, pero Yes, hindi, kasi hindi mo malaki na yung nawala sa amin eh. Malaki na talaga yung nawala. Siyempre lumalaban kami ng lumalaban. Opo. Noong una pa lang, nung unang bagsak namin, hinati yung mga kung ano yung meron. So may napunta sa aming truck. So yung isa ng asset namin, may napunta sa aming isang truck. Tapos yung makina ng pansitan napunta dun sa isa. So kami, sabi namin, nung pangalawang nag-umpisa uli kami, mabuti lang, may pinsan ako, which is my cousin Bernardo C., Yeah. na nagtiwala sa amin nung time na yon para makabili kami ng makina. Makina. Pero yun nga lang, di rin uli namin kinaya. Opo. So, kaya sabi ko nga, siguro nga para dito kami, dahil yung pangatlong pagkakataon, tinuloy niya na ni God. Okay, Opo. sige, para dyan kayo. May nakita na kayo. Para bang Tuloy-tuloy tinest na. lang kayo kung gaano katindi yung will nyo Yes. para gawin yung pagpapansit, 'no? Kasi Oo. sa totoo lang po, I mean, ako bilang best friend ko si Pope, yung anak nyo, kitang-kita ko po talaga yung impact ng nangyari sa buhay na dahil pinaglaban niya yung pansit at ngayon po, napakaganda na po ng household. May mga apo na kayo na mag-aaral na rin. Actually, napakahirap nung umpisa kasi nung nag-put up kami nung sarili namin, hindi rin sumuko yung Taiwanese eh. Opo. So, tinuloy niya yung business without us. Apo. So,
nahati yung mga tao namin. Doon sila sumama sa isa, sa Taiwanese, yung iba na sa amin. So, nagkaroon pa ng mga konting conflict sa market kasi sa kanya din napunta yung unang pangalan namin. Oh, okay. So, pinapatent niya. So, Opo. wala kaming magawa. Pero yung Super Yumi, yun na yun. Yung Super Yumi, ayun na yun. Nung pangatlo, Opo. yung kami na talaga. So, medyo struggle din talaga nung nag-umpisa uli kami. Kasi, sabi namin, yung pa, isa pa pala ng cause ng kung bakit din kami bumagsak nung pangalawa. Dahil nga sa ganun, dahil lumaban din sa amin yung Taiwanese talaga nung Opo. naghiwalay. Hindi rin siya nagpatalo. Kumbaga, inano din niya yung mga tao namin talaga, halos ilang tao na lang ang naiwan sa amin. Opo. Until hindi rin niya kinaya, nung na siya nag-iisa na, nang wala kami. So, sinira niya. So, bumalik sa amin yung mga tao naming nawala. Sa tingin nyo, So, tita, yun. bakit dun sa third time, ano yung mga nangyari kung bakit umubra na yung third time? Actually, kasi nung third time kami na lang. Hindi na kami kumuha, marami kaming market na binitiwan. So, hindi na kami kumuha ng hindi na kami kumuha ng mga ahente. Which until now, dadalawa lang ang kumikilos, nagbebenta. Si Tito Almo, tsaka si Uncle Opo. Jimo. Market ni Tito Almo, tsaka market ni Uncle Uncle Jimo. Jimo. Yun lang ang kumikilos sa market. Tapos ako, kasi dati, hindi rin ako talaga nangingialam sa opisina. Wala ako sa office. So, until sekretarya lang. Until sabi ko, sige, pupunta na rin ako sa opisina. So, yun na. Kami na lang yung kumilos, actually. Actually, meron pang hula kay Tito Almo na, wag niyong suluhin yung negosyo. Dapat kumuha kayo ng mga ahente para lalo kayong lumawak. Opo. Diba? Lumawak. Nung time na parang tatakot na kami kumuha ng ahente kasi Opo. nga nagko-problema na kami noong una. So, sabi namin, since okay naman na dalawa lang silang kumikilos sa market dati, tapos si Tito Almo tsaka yung kuya ko, so parang okay naman. Opo. Na-handle na kasi. Na-handle na. Kasi yung kahit dalawa sila, 2 big markets yon Opo. na ang delivery, actually, 3 markets actually, kasi Balintawak, Bago Nova, Sila, at Novaliches. saka Novaliches. Yung 3 big markets na yon malakas ang delivery. So, kumbaga, Kayang-kaya na. yes, kayang-kaya kahit yung wala kaming mga ahente, kayang-kaya naman yung sale sa lahat ng mga At saka expenses pagdating po namin. sa enjoyment at fulfillment ni Tito, kasi po ako, buong buhay ko, kilala ko po kayo, si Tito, araw-araw, as in, Monday to Sunday, nasa palengke Yes, siya. nasa palengke At siya. pag nakakausap ko siya, ang saya-saya niya sa palengke. Yes, actually, pinagbibitiw ko na nga, ayaw niya. Opo. Yan daw ang nagpapasaya sa kanya, tsaka baka daw siya manghina, hinahayaan ko na. Kasi sabi ko, tama na, tagal-tagal mo nang nasa market, ipasa mo na yung, don't tell me, walang may marunong gumawa niyan. Opo, totoo. Kailangan mag-training ka. Which is ngayon naman, meron naman na isa sa mga tao namin pinagkakatiwalaan namin. Kasi nga sabi ko, meron naman tayong mga tao na pagkakatiwalaan. Might as well, sila na lang din yung i-training natin mag-handle ng market Ay, totoo, ganun po. So, dati, Monday, Wednesday, hectic schedule niya yan dahil, Novaliches. Ngayon, Monday na lang siya nandun, ang Wednesday yung tao na lang namin ang nag-handle At noon. least meron ng kapalitan si Tito. Meron na opo. siya. At least unti-unti, may kapalitan na siya. So yun, thankful lang ako kay God na talagang dinirect niya kami sa Opo. itong na to. Tsaka grabe yung pinahirapan kayo, pero inilaban nyo. At nagbunga. Yes, yun. Opo. Kasi hindi mo na, ako nga talaga sabi ko, ako nanghina na ako, sabi ko parang hindi na ata Pasuko ito na. para sa atin. Hindi, kasi syempre yung pangalawa, tapos ang laking pera nang wawala. At that time, ang priority din namin yung pag-aaral ng 2 bata kasi maliliit pa sila. Tapos, di ba, parang kung meron ka mang huling sentimong natitira sa ipon ninyo, kung ilalaban mo pa, parang anday mong questions, what if, di ba? What if? Pero, sabi ko nga, hindi lang naman manufacturing alam natin gawin, alam natin ang kalakaran sa palengke, why not mag-iba tayo? Sabi kong ganun. Kaya lang, buti na lang si Kuya Almo, si Tito Almo, hindi sumuko. Totoo Hindi niya po. sinukuan. Napakaganda So, po. nung nakita ko yun, sige, sumportahan ko, masaya na rin ako, sabi ko. So, parang, alam mo, yung struggle din nung nag-umpisa kami, nung pangatlo, ang dami din struggle talaga. Kasi, alam mo na, yung mga tao namin, yung lugar na kailangan linisin, yung perang kailangan na yung pagkasyahin, kung ano na lang yung natira para makapag-umpisa kami.
Pero yun nga lahat yun naiano nga namin, naitawid nga Nairaos namin, talaga, nairaos opo. talaga namin lahat. Opo. Tapos hanggang sa nagpumasok na yung aming mga trading. Opo. Actually, yung trading namin matagal nang nag-umpisa kami talaga sa oil So, bukod sa manufacturing, dahil nakita namin yung kailangan din namin ng oil, gumagamit kami noon. Why not Opo. mag-supply na rin Magbenta kami? na rin ng Yes, mantika. doon na rin. Nakita namin yung potential ng mantika Opo. na related din sa pagninegosyo namin. Opo. The same time, magagamit namin, kukuha namin na more, makapagbenta rin kami, di ba? So, Opo. magbe-benefit din talaga yung manufacturing Doon na rin namin. pumasok si Pope sa mundo ng Yes. mantika. Yung Oo, opo, best friend. doon. Noong araw kasi, nung nag-start kami sa mantika, wala kami masyadong kakompetensya. Opo. Sa totoo lang ko, konti pa lang yung nagmamantika sa market nung pumasok kami dyan. Nakakausap pa namin yung mga big boss pa dati. Ngayon, hindi na namin makausap yung Ganun. mga big boss ng mga supplier ng mantikaan talaga. So, nag-start pa lang ko, konti lang kalaban mo talaga. So, medyo, isa pa yon na nakahatak din sa amin pataas. Yung, nung kumuha kami nitong trading namin ng mantika kasi nakadagdag yun sa income Opo. talagang pumasok. So isa yon, hindi lang kami nag-stick doon Sa sa pansit. pagmamanufacture ng pansit canton. Kasi dati nagmamanufacture din kami ng Mickey. Binitiwan namin si Mickey. Kasi nakita namin, mas malaki ang demand ng pansit canton. So doon kami nag-concentrate Focus. sa pansit canton. So nag-focus kami talaga doon. Kasi nga, sabi namin, minsan nako-compromise yung trabaho kasi gumagawa ka ng Mickey, ilan lang yung orders. So sabi namin, sige, bitiwan na si Mickey, mag-concentrate na lang tayo dito sa Pansit Canton. Since nagko-concentrate kami sa Pansit Canton, but we have to add as additional income sa factory papasok. So nakita ni Tito Almo yung mantika. So ang dami, actually si Tito Almo tsaka yung kuya ko, ang dami nilang nadaanan. Nag-itlog na yan, nagbenta ng itlog, kung ano-ano na, umaangkat sa Blooming Treat, kung ano-ano na mga pinagdaanan Opo, niya. sabi nga po ni Tito. Kaya nga po gusto ko ma-interview rin si Tito naman po Pero opo. Kaya ang dami rin niya talagang dinan sa negosyo, yung pagtitrading. Noong araw, nalala ko nung nagdi-deliver pa yun ng itlog, i-deliver niya ng Malolos, pipick upin sa Blooming Treat. Andun, gabi, naabot na madaling araw para Opo. may deliver lang yung mga Grind trays ng talaga itlog. para Oo. sa pamilya. No? Yes, oo. Tapos sabi ko nga ngayon, kailangan mo na siguro Pahinga mag-relax-relax ng naman. konti. Opo. Pahinga naman. Kasi sobra na yung pinagdaan ng pagod dati para kung ano man yung mga pangarap natin. Siya man, si Tito Almo, ever since na ang bukang bibig lang naman yan, ayoko naman yumaman ng husto Yung meron ka ng sapat na kapag mga anak natin, may bayan naman na tayo, ano pa ba? Sabi ko, tama naman. Opo. Which is tama naman. Ngayon, Sabi parang ko, ganun. ini-enjoy niya na lang din talaga yung trabaho niya. Oo, ini-enjoy na lang din niya. Yun na lang din talaga ginagawa. Enjoy na lang niya yung trabaho Opo. niya. Ay naman pa niya huminto. Pero at least kahit papano, meron na ngang humalili. Totoo. Opo. So yun yun. Si Tito Almo, napakasimple ng pangarap. Opo. Hindi ko siya katulad na siya. Hindi ko pinangarap yung mama ng gusto. Yung okay lang tayo sa ganito. Okay na Opo. tayo doon. Sabi niya. Ako madalas yung may big dreams. Sabi nga po ni Pope. Ako lagi yun may ganon. Ako lagi yung taga-push sa kanya. So sabi niya ganon, sabi kong ganon sa kanya. So ito, unti-unti na tayo, sabi niya ganon. Okay na to, okay na sa atin to, okay na sa atin to. Kasi total, mga anak mo nakakapag-aral naman, napuprovide natin. Ganon lang siya. Tapos, sabi ko sa kanya, nung time na yon, sabi ko, alam mo, nasa Caloocan kami nun. Sabi ko, in fairness kay Tito Almo, sa amin dalawa, siya yung magaling sa pera. Siya yung magaling humawak. Opo. Actually, hindi ko alam kung may pera ba siya o wala. Kasi you have this system na, okay, sa yan, akin to. Ang ganda Pero nga siya po, yung opo. maipon. Siya yung Sabi po ni talaga. Pope talaga, ano ra po, Siya mabusisi sobra sa pera si Tita. Sobra. Siya yung maipon. So, dumating yung time na sabi ko, na feeling ko, pakaramdam ko lang doon, hindi ko alam talaga kung how much money do we have. So, sabi ko ganon. Bumili tayo ng property. Sabi ko, actually, napakasimple lang din ng pangarap. Kasi hindi ko nga alam kung anong meron sa amin. Kasi si Tito Almo nakakalam. Ako, meron part lang ako nung hanap buhay namin na ito lang yung hawakan mong pera. So, hindi ko na alam the rest kasi siya pa rin yung in control ng lahat ng collections. Nung time na yon, nung medyo umaangat na kami ng konti. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, bili naman tayo kahit maliit lang na bahay. Opo. Sabi ko pa nga, alam mo, we started, nagtiting kami, row house lang. Opo. Row houses.
sa Nuvaliches, yung lagpas ng Nuvaliches, I don't know kung anong Diparo. Deparo po. Yeah, Diparo. Taga doon Diparo. po. So may tinignan kami dyan. Actually, nakapag-down na nga kami. Opo. Tapos, nung napag-isip-isip ko, sabi ko, grabe, ang laki ng area na to, sabi ko. Tapos dikit-dikit yung bahay. So tinignan ko yung future. Baka mamaya pagdating ng panahon, putya po ka tayong squatter dito. Oo. So hindi ko naman, I don't, doon sa kung ano man. So isip ko lang na, tapos parang ang layo, ang hirap puntahan, ang dami Opo. kong ganon. Tapos, sabi nitong, ko kasi pabigla-bigla kan si Kuya, mo na. Pero since wala akong time, Opo. na tawag dito puntahan sa opisina. Nasa Makati kasi para bawiin yung dinown namin. Hinayaan ko yun na forfeit. Sabi ko, sige kahit townhouse na lang. Sabi ko naman ngayon. So tingin uli kami. So parang wala kami nagugustuhan. Tapos nadadaan-daanan, nakarating pa kami ng Malolos. Kung naghahanap kami ng property. Hanggang sa dumating kami, nadadaanan namin tong Metro Gate. Isa pang yun Opo. Sabi namin na, tuwing dadaan kami dito, sa area na to lang. Alam mo, kung makakabili tayo, dyan sana sa area na yan, Kaya lang siguro hindi natin mabibilihan kasi puno na yan kasi tsaka wala tayong pambili. Opo. Ayun ang iniisip ko. So, nakarating kami ng Malolos. Wala pa rin ako napili. Tapos one time, sabi ni Tita Milet mo, friend, baka gusto mo may binibentang biglang property dito. Sabi ko, really? Tapos, kinapos ko Tito Almo, since nag-aaral yung dalawang bata, sabi ko, may pera kaya kami. Pero ako, ang nasa isip ko, habang maliit pa sana sila, makabili na kami kahit lupa. Yun nga Kasi po habang lumalaki sila, malaki expenses na, ka-college sila, yun ang gusto kong mangyari. Ay, wait lang, tita. May singit ko Okay. lang. Si Tita Milet po, siya naman yung mama ni Chad na kasi best friend din po namin na doon kasama ko rin sa episode nung last time. So, magkapit bahay po si Chad tsaka si Pope. Magkatabi lang talaga sila ng bahay. Yun. Yes. Apo. So, yun, thankful ako kay Milet, sa aking mahal na kaibigan, na in-offer niya yon. Sinabi niya, kasi alam niya, nagpupunta ako sa kanila, alam niya gusto ko yung burger. Kaya lang, sabi ko nga, mukhang malabo. Opo. Iniisip ko mukhang malabo yan, kasi alam ko, puno na do, marami na. Kaya nung sinabi niya sa akin na gusto mo, tinanong ko agad si Tito Almo. Sabi ko, meron ba tayong pambili? Opo. Sabi niya. Ang sagot lang sa akin, as simple as this. Ako bahala. Ganun lang, kasi hindi mo alam kung meron. Ako bahala. Ganun lang siya. So sabi ko, Lupit. sana meron. Sabi ko pang ganun. Tapos sabi niya, sige, tingnan natin. Ganun lang din siya. So tingnan, nagulat ako, meron siyang pambili. Ay ko, nabili namin kasi cash na itong bili, hindi na from the, meron siyang. So, gulat ako, may pambili siya. So doon nag-start na, sinabi ko rin sa kanya. Actually, pag mag-asawa, labat talaga nag-usap kayo, nagtutulungan kayo sa mga decision, sa buhay. So doon ako nagsabi sa kanya na, kaya pa ba kung magpapatay tayo ng bahay? So doon nag-start na lahat yun. Sabi niya, kaya naman, titingnan kakayanin, ganun siya. Ganun Grabe yung lang mindset siya. na kakayanin. No? Ganun lang siya. Hindi, kakayanin. Kakayanin naman, meron naman kay konti. Ganun lang siya. So, wala talaga akong knowledge kung magkano meron kami. Pero, kung kung anong mang meron kami, puro lakas ng loob at Opo. tiwala. Totoo lang po. Yun Tsaka, yun. ma-share ko lang po, si Tito Al po, sobrang sipag na tao. As in, Sobra. sa mga kilala ko talaga mga tito ko, si Tito Al yung pinakamasipag. Si Tito Al po, Monday to Sunday, nasa palengke po. Lumaki na yung kumpanya nila, ang dami na nilang employees, more than 40 po bang? Actually, nasa 40 na kami. Opo. Pero si Tito Al, araw-araw pa rin nasa palengke. True. Ang dami ng negosyanteng pipiliin na mag-hair na lang. Si Tito Al, lagi pa rin nasa palengke. So si Tita at saka si Tito po talaga sobrang Grabe. saludo po. Opo. Ako, sabi ko nga sa kanya, until when kaya i-stop? Kasi sabi ko, ako kasi dito sa stage ng buhay namin ngayon, sinasabi ko, I think this is our time na. Opo, So sabi 60s ko na. dapat, kailan kahihinto? Sabi niya, hindi kasi ano gagawin ko? Manghihina ako. Kasi ito nasanay ako sa ganitong ginagawa ko everyday. Kasi si Pop, sa opisina ka na lang. Pwede ka namang gumawa ng copy mo eh. Sabi niya gano'n. Magtuturo tayo, magti-training tayo ng tao, ganyan-ganyan. Pero sasabihin niya, hindi pa ngayon, darating din yan, hindi. So kailan yung darating? 60 na si Tito. Sabi ko, time will come, somebody will take over your place. So dapat ngayon pa lang, hanggat kaya mo na, gumawa ka na ng copycat mo. Opo.
Kasi sabi ko lahat naman niya kayang turuan, matututunan ko. Kasi lagi minsan hindi nila kaya ginagawa. Oh, no, meron may kaya niyan, imposibleng Meron hindi yun, nila opo, kayanin. meron. Sabi ko. So Pero gumawa ano ka eh, kasi na. yun Sabi lang. ko, hindi, kaya ko pa naman, kaya ko. Kasi sabi ko, nagwo-worry na kasi ako sa'yo na parang grabe ka naman, parang yung pagod niya, ang dami niya iniintindi, part ng buhay, alam mo na. So sabi ko, minto ka naman, mag-ibigay mo na yan. So I don't know kung kailan talaga siya hihinto. Kasi hindi pa, kaya pa daw niya eh. Sabi rin po ni Pope, wala raw talaga, hindi talaga kaya pigilan. Pero Hindi kaya. yun ang nagbibigay ng meaning at saka saya talaga kay Tito. At Opo. saka yung kanyang gym. Ayun nga, Jim Ganyan. nga po. Sa totoo lang, si Tito po, ano, yung papa ni Pope, sobrang idol. Tsaka ko sa sipag, I mean, Pope, love na love kita, pero ang layo ng sipag ni Tito. Yes, exactly. Joke. Ganyan. Opo. Alayo talaga. So, So, tita, ayun po, di ba, kumait ako lang. Kasi nagsimula kayo sa ahente. yes. Sa experience ko po kasi, kahit tatay ko rin po, bago siya naging distributor, naging negosyante, ahente rin siya. Aha. So, napaka-importante ng skills sa sales para maging isang negosyante. Okay. So, tita, pa yun nga po, kung magbibigay naman kayo ng mga tips, paano maging magaling na salesman or sales lady? Maging ahente, magaling magbenta. Okay. Ako ganito lang. I don't know technique ko lang noon nung Opo. nasa sales ako kasi ang lakas kong bumenta nung araw sa Opo. palengke ko. So, una, magaling ako makipaglambingan sa mga kliyente Opo, ko. opo. Kliyente ko, yung produkto ko, titingnan ko yan, nakasaad ng ganyan. Kahit may konting durog lang yung produkto ko, like yung kanton. O, palitan na natin to. Nga po. O, palitan natin na mas maganda para mas magandang display. O, sige, ikaw na bahala dyan. Gaganon sila. Tapos, importante yung magaling kang makipag-communicate sa kliyente mo. Yun yun. May kasamang bola. Hindi naman bola. Part ng ano yun eh. Opo. Pakikipagpalagayang Yes. loob. Ganun. Tapos, may konting request sila, pakikinggan mo. Opo. Hindi lang ikaw, di ba? Kung kaya, ba't di mo ibigay, di ba? So, isa yun sa mga teknik ko sa kanila. Tapos yan, minsan talaga may padulas ako. Opo. O, minsan tatambay ako sa pwesto nila. O, di pa merienda tayo dyan. Ako naman ng ano na. Opo. Sige, o, ganun. Basta Opo. kailangan, alam mo yung pakikipagkapwa-tao sa kanila. Ayun, ganun. Yun. Na hindi Opo. ko sila tinuturing lang as mga customer Customer ko. lang, opo. Hindi lang yun ang turing ko sa kanila. Talagang tawag ko sila, o kung matanda, mami, meron nga ako isang kliyente na medyo matandaan. Talagang pag maniningil ako, o eto na, Wendy, yung akin check. Ikaw na mag-ano, ako na Opo, opo. Ganon yung binigay nilang tiwala Tiwala. sa akin. At na ano ko sa kanila, nabuo kong trust sa lahat sa kanila. Actually, may kumuha na nga sa akin ninang doon, kung ano-ano. Yun nga po sabi po ni Pope. Oo, kasi kahit sa mga kapwa ko doon na ahente, nagugulat sila. Kasi sabi nila, ang galing naman ng ahenteng to. Kasi siyempre, at saka yun, nakikita nga nila. Iba, bumibili sa akin dahil may mga pahinanti ako, may tawa ko. Pero pag malakas ang yung delivery ko, ako mismo, mababa ako. Sa truck ko, ako mismo magbibigay sa mga paborito kong, buhat-buhat ko yan. Opo. So sabi lang, ang lakas mo naman, nakakabuhat ka ng ganyan. Talagang ginagawa ko lahat for them. So, awa naman ng Diyos, lahat yun, sa dami ng kliyente kong yun, lahat yun close ko. Yun nga. Lahat yun close ko. Lahat yun talaga. Kaya nung nawala ako sa market, nalungkot talaga sila. Opo. Nalungkot sila kahit yung mga kapwa kong ahente nakakasabay ko na ibang product ang dala. O nasaan na si sexy? Tawag nila sa akin si sexy. Kasi syempre, noong time na yun, dinaanan natin yung pagiging sexy sa Yeah, buhay, syempre di naman ba? Oo. Dinaanan natin yung time na yun na hindi sila makapaniwala may isang dalagang gumagala sa palengke na gano'n ang kilusan. Na hindi tipong pahinhin-hinhin. Kasi Opo. ang mga kapatid ko, lalaki lahat. So, I am one of the boys. Opo. Boyish din talaga ako ever since magkikilos. Kasi nga, ang mga kasama ko, puro lalaki, mga kapatid ko, nakikipagpunong braso ako, nakikipag-ano. Si Tita nagbo-boxing si Tita. Oo. Oo, yeah. Talagang isa yan sa, kasi nga nandun ako sa mga masculine na nakapaligid sa Opo. akin. So, yun. So, isang ano yun, naging parte. Yun ang isang sikreto. Kailangan meron kang personal contact sa mga kliyente mo. Hindi lang kliyente ko lang to, mag-uusap lang kayo, whatever. Kailangan para mong pamilya. Relationship talaga na, relationship opo. talaga i-build mo sa kanila. Para mong family. Opo. So, yun ang na-build ko sa kanilang lahat. Tsaka intending kasi kung ganun mo tinatrato yung negosyo mo, hindi siya masyado nagiging parang trabaho lang. Nagiging
buhay siya na parang Yes, alam mo yun, exactly. di ba? Parang natural lang. Parang easy ka lang Mas sa buhay. masaya rin yan eh. Kung marami kang pamilya, di ba? I mean, kung Yes. tinuturing mo na pamilya yung customers mo, I mean, masaya yun kasi ang lawak ng pamilya mo. At saka, I don't know, if you know me, ako talaga kasi masayahing tao ako. Opo, alam ko yun. So, kumbaga, nagbibigay ako sa, minsan kahit may customer akong lungkot, pagdating ko, buti pa to sila, nandito to, masasaya naman ng buhay ko. So may ganun silang ganon, may ganun Opo. sila. Kasi, Kasi, yun na nga po, next question ko. Kasi nga, yun nga po kasi, isa nga po kayo sa pamilyang masayahin talaga kilala ko. Tapos sa pagbebenta rin, napaka-importante ng sense of humor. Eh, paano po ba nakukultivate yun? Kasi kahit si Pop, magaling na ahente yan dahil magaling din magpatawa eh. actually, ang sense of humor, nasa, ano mo na yan, kusang lumalabas sa yan eh. Kusang lumalabas sa pagkatao mo yan eh. Hindi mo talaga iniisip yan eh. Ako, I don't know, sabi ko nga kay Pope, alam mo na mo sa akin yan eh. Kasi ako hindi ko alam eh. Minsan, natural lang sa akin, pero I make people happy. Opo. In my simple, kunya, kahit ngayon sa gym. Opo. Actually, kahit ngayon sa gym, hello sa mga ka-gymmate ko naman, kahit ngayon sa gym, pag wala ako, alam mo, ang lungkot, wala ka. Pag wala ako sa Group X, ang lungkot, wala ka. Pero hindi ko alam na nakakapagbigay pala ako ng happiness sa kanila. Kusa yun eh, yung sense of humor na yun. Minsan hindi mo yan alam eh, kasi hindi mo yan iniisip, kusang lumalabas sa'yo yan eh. So, kusang lumalabas sa pagkatao mo yan eh. Actually, nakuha ng dalawang anak ko yan Totoo. eh. Yung dalawang anak ko. Ako, pero pag Yun ng yun. barbero yung dalawa na yan. Grabe, Kasi yung dalawang si- anak kong yun. Opo, si Natalie at saka si Po, pareho akong matalik na kaibigan talaga. Aha. Pag nakakasama ko yung dalawa, grabe, magpatawa yun. Actually, nakuha nila yon. Nakita ko sa kanila yon. Nakita ko sa kanila yung side ng pagkatao kong yun sa kanila. So, basta minsan nasabi nila, grabe naman sense of humor. Sabi ko talaga, para sa akin, parang it's natural. Kasi ako na to eh. Ako na Opo, to. yun nga. So, kusang lumalabas. So, I don't know. Parang, wala. Kaya ako naniniwala. Tsaka yung ako. light energy lang talaga na Yes, magang- yes. Even sa gym, kahit alam mo, siyempre iba-ibang klase ng ugali meron ka. Pero ako lagi ko lang sinasabi, gusto ko lang maging masaya. Nag-gym lang po ako. Ayoko na. Ganun lang. So, yung may mga negative people ka around you, parang di mo na pinapansin. Kasi ako, sabi ko, gusto ko lang maging happy. Ayoko ng sadness sa buhay. Although may part na buhay natin may ganun, pero ako, I turn it to a positive way pa rin. Totoo yun. Ganun. Even sa mga anak ko na sinasabi ko lagi. So, yun. Sa totoo lang, kahit nga po si Pop, ganun eh. Pagka minsan, tatanungin mo, kamusta ka naman? Pag may problema rin. Pero talagang, ang saya pa rin ng energy niya, tsaka hindi siya yung, nakita mo never siya pinanghinaan ng loob. Ganun. Yes, exactly. Hindi naman dapat. Nakakatawa po. Eh, di tayo naman po, sa technicalities naman po ng pagninegosyo. Pagdating po kunyari sa management ng mga tao, kasi yan po ang isa sa mga pinakamahirap na Na part. part ng pagninegosyo kasi hindi mo hawak ang utak ng mga ibang tao eh. Ano po yung mga key advice na may bibigay niyo sa mga nagsisimulang negosyante? Ako bilang sa factory kasi, ako talaga yung kumakausap sa tao Yun nga namin. po. Ako yung may talent sa ganun. Si Tito Almo, ang kanya lang, bait. Sobrang bait niya sa tao. Sobrang bait niya sa tao namin. Which is, okay maging mabait, pero hindi ako pabor. Opo. Hindi ako pabor sa ganun. Kasi most likely, madalas, naabuso talaga si Tito Almo. Which is, nakikita ko yon. So, pagdating sa tao namin, I see to it pag may kasalanan. Mag-uusap kami ng maayos sa opisina. The way na inaano ko sila, kinakausap dun sa kasalanan nila, bago ko sila umpisahan doon sa main kung ano yung nagawa nila, pinapaintindi ko muna yung life, Opo. yung buhay. So, doon muna ako nag-start sa kanila. So, tapos, saka ko sila harapin kung ano yung naging problema nila. Explain ko. So, kasi dapat sabi ko nga kay Tito Almo, kasi hindi po pwede, sasabihin mo lang, okay na yan, pagpasensya ko na ganito, no, hindi ganyan, sabi ko. Dapat maintindihan nila na narito sila, meron silang iniintinding trabaho na dapat nilang intindihin. Lagi ko rin sinasabi sa kanila, nagtutulungan tayo dito sa negosyong to. Sabi ko, tumutulong kayo sa amin, tinutulungan din namin kayo. So magtulungan tayo. So hindi dapat tayo, anything na problema nila, pinapaintindi ko lagi yung buhay. Opo. Bago ko isabi sa kanila yung problema nila. Tapos lagi ko rin sinasabi sa kanila, lagi nyo ding ilagay sa mga paan ninyo yung kung kami ang nandyan sa sitwasyon na Yun, yan. ganun nga rin lang. Para maisip nyo rin, kung kayo ang mga boss at kami ang nandyan, yung ginawa nyo ba sa tingin nyo okay sa inyo? Tas sasagot, Effective nga yun. sasagot sila, hindi po mamali. See? So alam nyo mali. Sabi ko, ganun ako pag kumausap sa kanila. In a nice way lagi.
may laman, Opo. malaman ang sinasabi ko sa kanila, pinaintindi ko sa kanila kung anong meron sa buhay, sa hanap buhay, lahat-lahat. Saka ako sasabihin sa kanila lahat. Opo. So it turns out, sa awa naman ng Diyos, alam mo ba may tao pa kami dyan? Tao ko pa siya nung dalaga ako. Opo. Si Ate Luby ba yan? No, Hindi, okay, sige po. pahinanti ko lang yon. Opo. Ngayon, tagaluto na namin siya. Ah, Ng okay, kanton. opo. So ang tagal. So kilalang kilala niya na ako kasi dalaga pa lang ako, tao ko na siya. Opo. So hanggang sa nagkaroon kami ng factory, sumama siya sa amin. So ganun, ngayon, hanggang ngayon, ganun ko pa rin sila kaya pag may problema talaga sa opisina, ako yung kumakausap sa kanilang lahat. Opo. Ayun na nga po, napag-usapan na yung loyalty ng empleyado kasi yun nga po, yung tagaluto nyo. Nabanggit nga po at ni Pope dati po yun na yung tagaluto nyo talaga siya yung nakakaalam talaga ng nung pagluluto talaga. Mhm. Isa rin po sa iconic na tao sa kumpanya nila tita dahil exposed na exposed ako sa family danganan talaga. Grabe, exposure sa danganan family. Ah, yung existence po ni Ate Luby. Aha. Si Ate Luby po, yun nga, ang loyal, sobrang reliable. Yun nga po, reliable at sobrang loyal na ang tagal-tagal na po sa inyo. Matagal na, sobra. Sa lahat po ng kumpanya, importante yung makahanap ka ng ganong tao. Yes. Yung kaya mong pagka-busy kayo, pag hindi nyo kaya nyong mapagbilinan talaga at kaya ng ano. Paano makahanap ng ganong tao? Actually, hindi na rin sila, unang naging trabador namin sa opisina, yung ate niya. Yun ang kasama namin, nag-umpisa kami. Opo. Yung ate niya. So yung ate niya, sobrang reliable na pagkatiwalaan din namin. Hanggang sa nawala ng ate niya, siya ang pinalit. Opo. So alam niya talaga yung nangyayari sa yung negative side ng opisina, ng negosyo. Alam nila. So bago pa siya pumasok, bukod sa alam niya na yung nangyayari, sinabi ko rin sa kanya na iisang pamilya tayo dito sa hanap buhay na to. Sabi ko, ang gusto ko lang, malasakit sa hanap buhay at tiwala. Importante yon, sabi ko. Lalo na ikaw lang ang nandito. Sabi ko, madalas sa opisina, sabi ko. So, siya yung boss doon. Opo, Siya yun nga talagang opo. boss doon. Kasi even holidays, siya yung madam doon. Siya lahat yung nakaka-receive ng regalo kasi siya lahat ng Opo. nadadatnan doon. Opo. So, yun ang pinaintindi ko sa kanya. Importante ka ako yung tiwala namin sa'yo. Sabi ko, kasi yung ate mo, pinagkatiwalaan namin, binigay din niya yon. So, ikaw ang papalit, sabi kong gano'n sa kanya. Gusto ko rin ka ako na yung makita rin sa'yo yon. Yung tiwala na binigay sa amin ng ate mo na nagtiwala kami at sana gano'n ka rin. So, niya, naman madam, hindi ko naman yan sisirain. Itutuloy ko yan. Sabi ko, kasi hindi na kayo iba sa amin. Like, kasi ang tagal kasi yung ate niya tagal din sa amin. Tapos sabi ko, kaya hindi na rin kayo iba sa amin. So ituring mo na rin tong hanap buhay na to na hindi lang sa amin. Para na rin, parte na rin kayo ng hanap buhay nito talaga. Tsaka sa nakita ko rin kay Ate Luby, ganun niya rin talagang tratuhin yung Oo. San Victor. So, Talaga, ganun talaga. Kaya nga, sabi ko, thankful ako dahil kahit wala yung presence namin doon, lalo na sa umaga, wala kaming lahat doon. So talaga siya yung doon, nagmamando, sumisigaw. Talagang hinahayaan na lang namin siya. opo. Hinahayaan namin siya kasi binibigay din naman niya yung trabaho talaga na talagang sobra pa nga Opo, para sa amin. Sobra pa. Pag nakikita ko Sobra sa Ate pa. Luby, sabi ko, Sobra pa. sana naman magkaroon naman kami ng ganong supervisor. Grabe. Sa totoo lang, Ate Luby. Sobra. saludo. Talagang siya, in detail din siya sa amin pa nag-report. Opo. Maayos. Kaya nga sabi ko, kung ano man yung pinocompensate namin siya ng mabuti na rin. Yun nga po. Kumbaga, sinusuklan namin lahat ng binibigay niya kasi yung mga bagay na hindi namin gawin na, kayang gawin na. Opo. Siya talaga lahat na nagpupuno nun. Opo. Kaya Deserve na thankful kami deserve kay niya, Louie opo. din. Deserve niya talaga kung ano man yung maibigay namin sa kanya. Kung kaya pa nga lang, baka mabigyan pa namin more than that pa eh. Opo. Kasi sabi nga namin, kahit yung mga tao namin, mas takot pa minsan sa kanya doon talaga. Kasi nga siya talaga yung nagmamando. Opo. Although itatawag lang yan sa morning, kuya, ganito, ganito. Tapos pag may questions yan, dito ako sabay tatawag lang din yan. Through phone lang lahat. Pero ang galing niya. Opo. Kasi, naayos niya lahat. Pag sabi ko, ayos na ba dyan lahat? Lubi? No worry, madam. Lahat na okay na okay. Huwag na kayong maayos na maayos lahat. Ganun siya. So sabi ko, ang galing. Opo. So thankful naman kami kay Lubi. At bihira nga talaga makakuha ng Bira ganun. talaga, tita. Hindi ka makakakuha. Kaya kami, salamat din sa Diyos na nabigyan kami ng ganong klase Kasi ng tita, rin kayo, mapagkakatiwalaan. mabait kayong amo kasi kaya rin naman. O sa totoo lang, I mean, sabi ko, Pwede. lumaki,
lumaki na ako dito sa sa lugar na 'to. So, talagang alam ko, mabait talaga kayo, tita. Oh, Ayun po, salamat naman. punta naman po sa ano, sa financial naman po. Mhm. Paano ba ang tamang pag-handle ng pera o may strategy ba kayo sa pagba-budget or paanong kasi mahirap hindi lang po kagalingan sa negosyo ang kailangan, eh. Kailangan din ma-manage ng tama ang pera, eh. Ako, Opo. huwag mo akong tatanungin diyan. Kasi ako sa point ng buhay kong 'to, like Opo. kong sinasabi, wala na ako sa point na mag-iipon or ima-manage ko pa kung ano nakakapagpasaya sa'kin. I don't care Ginagastos kahit wala akong pera. Gagastusin ko, bibilhin ko yung gusto. Kasi ako yung taong kailan pa. Opo. Minsan Wala ka nga, ng energy, yeah, no? kasi I know na si Tito Almo, siya yung part na nandun eh. Siya yung magaling doon eh. So, hindi ko na iniintindi yung part ko. So, kaya pagdating dyan, yung management sa pera, whatever, alam ko meron siya. Opo. Ako hindi ko na inintindi kasi nga ako may kalokohan pa nga ako san. Ba't man ako mag-ipon for myself? Pag nawala akong una sa'yo, sino na kinaban, hindi na ako naging masaya, hindi ko nabiling gusto ko, inipon ko lang. Andun ako sa mindset na ganon. Kasi, ang tingin ko kasi, I don't know, my own opinion ha, Opo. ang tingin ko kasi, pag ang pera, iniipon mo lang, tinitingnan mo lang, hindi mo pa pera yon. Kasi once na namatay ka, yung pera mong inipon, Wala. tiningnan mo na lang din, Opo. hindi mo na-enjoy. So, napakinabangan ng iba. So, Opo. hindi mo pera yon. Yun nga. Pera ng iba Pera ng yon. iba po. Pera ng iba yon. Hindi mo Yun nga naging rin po eh. pera yon. Yun Di yung ba? perspective na napakaganda na ang pera pag nagastos mo lang tsaka Pera lang mo siya yun. nagkaka-value. Kaya ako, lagi sinasabi ng Tito Almo, di ka nag-ipon, puro ka na lang. Oh, doon ako masaya. May Opo. kanya-kanya tayong happiness eh. Opo. May mga, yung iba ang gusto, magsugal, o magganito, magganyan. Ako hindi eh. Basta ako, nabili ko yung gusto ko, that makes me happy. Opo. Kahit sabihin mong natira doon sa pera ko is 100 pesos na lang, pero happy ako. Opo. Dahil nabili ko yung gusto ko, di ba? Opo. Yun ako. So, hindi na ako dyan sa point na para mag-ipon pa. Tsaka, pinaghirapan nyo naman po, tita. Yes, So, yun na- deserve naman yun. Yun naman, Oo. si Tito mo, kasi alam ko rin naman, pagdating when comes to that money matters, Opo. magaling siya umawak. So, kaya huwag mo akong tatanungin kung ano, ay nako. Hindi ako, when it comes to, siguro na malilit yung mga bata. Kasi Opo. meron kayong pinaglalaanan. So, Opo. nandun pa ako sa time na binabudget ko. Kasi syempre, alam mong nagpapaaral ka, nagpapalaki ka ng anak. Pero ngayon, wala na ako doon. Hindi ko na alam yon. Ang alam ko lang ngayon, pag may pera ko, gastusin. Enjoyin. Ang gandang perspective niya. Enjoyin. Hindi kasi dapat naman Diba? din talaga, tita. Kasi, What totoo for? lang. Pag nagkuripot ka na nagkuripot, tapos biglang pagka, wala, di ba? I mean, sayang lahat. Parang No, wala, di what ba? for? Opo. Kasi ako yung, hindi ko naman inaano yung ibang parent, kasi ibang parent, lagi nilang sinasabi na, mag-ipon ako kasi sa mga anak ko to, sa mga, kung sino sa may iwan niya, whatever. Opo. Sabi ko, ano kung tatanungin, hayaan ko na yung asawa ko, pero ako hindi. Kasi ako naniniwala ako, sabi ko, na yung mga anak ko, mangarap kayo kung anong gusto nyo abutin. Yung mga ano nyo, mga gusto nyong abutin, gumawa kayo ng sarili nyong buhay. Kasi kami ni Papa, ginawa namin sarili namin buhay para sa inyo. Ngayon, this is your time. Sabi ko, patunayan nyo sa amin na gagawa rin kayo ng sarili nyong buhay. Paano nyo gagawin yung buhay ninyong maayos? So parang hindi na ako para dun sa, okay, May hindi ako maiiwan, gagastos. diba? Kasi, no, wala ako sa ganon. Kasi ako naniniwala ako na pag nagsumikap ka, although meron din akong belief na kung pinanganak ka pa lang dito sa mundong to, may destiny ka na. Opo. So, kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit nga natutulog ka, kung payaman ka, yayaman ka. Darating sa buhay mo yan. Kahit tulog ka. Kasi destiny mo yan eh. Opo. Naniniwala din ako na kung kahit anong sikap mo sa buhay, kung pampiso ka lang, Opo. pampiso ka lang. Wala kang, kaya minsan putya, ginawa ko ng araw at gabi, pero bakit ganun? Di ba? Kasi minsan destiny, iba naman dyan, nakahilata lang, putya, tumama sa loto. O, di ba? O, di ba? So, yun na sinasabi. Kaya ako May swerte at naniniwala. malas din talaga. May swerte at malas din. Destiny talaga lahat. Opo. Destiny. Kaya naniniwala. Minsan, pag sinabi, paano kung hindi na ano ng anak mo, di siya, may mga nagko-question sa akin na ganyan, kasi ba't Opo. daw ako ganon? So, sabi ko, that's the time na tutulong ako dahil kahit paano meron pa naman. Pero parang Opo. ngayon, advance ko na isipin ko, no. Kasi Opo. hindi ko pa naman alam eh.
ako muna intindihin ko muna. Opo. Kasi kahit papaano meron naman na kami. Whatever happened, meron pa rin naman, di ba? Opo. So that's the time. Pero ngayon, para ibuhos ko, this is not the right time. This is the time for me. Opo. For an Hindi, hour. tsaka yung mga ininvest nyo rin po kasi kala Pope na yun po yung sa pag-aaral nila at lahat. I mean, ako sure Yeah. ako, kayang-kaya na nila Pope yan. I mean, ganun Yeah. naman po talaga. Opo. Naniniwala naman ako na kahit papaano ko naman yung destiny nila, dadalhin sila doon. Ako, Ngayon, pag nakakakwento ako lang si Pope, gusto niya ito, mag-enjoy lang din po talaga kayo ni Tito. oo, kasi ako more nandun ako sa part na yon. Si Tito Almo hindi ko nga. Kasi sabi ko nga sa kanya, kailan pa natin gagawin? Sabi ko, hanggat kaya natin, malakas tayo, ikaw malakas pa ako. Might as well, gawin na natin Enjoyin yung mo kaya talaga. natin gawin. Hanggat kaya natin. At kung meron naman talaga tayong kakainan, to enjoy pa. Opo. Kung ano man. Mag-enjoy tayo sa kaya natin. Yung kaya ng budget natin. Huwag tayo mag-overlap dun sa hindi na kaya ng budget Opo. natin. Mahirap. Lagi So, doon yung- pa rin. Kumbaga, Yes. enjoy mo, pero dapat pasok pa rin sa budget mo. Pasok di ba? pa rin sa budget mo. At least nag-enjoy ka. Opo. Yung enjoy na gusto mo. Alam mo, nandun pa rin tayo sa part na kahit papano, meron pa rin tayong gustong abutin kahit matanda na tayo na, uy, sige, ano natin. Ano goal po ba yun, natin tita, yan. if I may ask? Minsan kasi may mga time na, uy, hindi ko pa kayang bilhin to. Although may pera ka, kaya mo bilhin, pero may dapat paglaanan. Opo. Di ba hindi tulad ng ibang sobra-sobra, isipin mo, lahat Wala kaya. lang. Oo, So, parang- naisip ko yun, parang hindi, doon ako, napapaisip ako minsan na parang, hindi pala lahat ng happiness is nakukuha lahat sa pera pag Oo. marami ka. Opo. Sabi ko. Kasi minsan, pagka nakuha mo na minsan yung gusto mo, kahit marami ka, hindi ka pa rin ganun ka-happy. Opo. So, maganda pa rin yung, andito ka lang, sakto ka lang, Opo. tapos meron ka pang pag-isip, uy, teka, nakapag-US tayo. Like, example, like Opo, that. yun. O sa susunod, Europe tayo, kaya kailangan etong ano natin, dapat yung budget natin, ganito. May inisip ka pa rin gano'n. Meron ka pang parang, kumbaga, yun nga po, may goals ka pa rin. May goals ka Kumbaga, pa rin. Para may drive ka pa, o may Yeah, motivation you never ka pa. stop. Opo, Actually, you never stop. We never stop. Ganun pa rin kami ni Tito Almo. Pero nga sabi ko nga si Tito Almo napakasimple nga lang eh. Ang gustong sabi niya, ayoko talagang yumaman ng gusto. Sakit sa ulo yan. Juju. Ganun lang siya. Opo. Ako hindi naman. Gusto ko pa rin naman. Iba rin kasi ako naman yung laging sinasabi ko sa kanya. Ako, kung bakit gusto ko, mayaman na tayo. Huwag mo sabing hindi. Kasi mahirap i-deny mo na, ay, hindi po kami mayaman. O sino magsasabi sa'yo mahirap? Kung ganitong mahirap, Opo, sana parang wala ang nang ano mahirap rin sa eh, mundo. Masyado naman pa-humble. O, di ba? pagka- So, di ba? So, ako kung bakit, hindi naman I need more. Parang additional to that. Kasi, ako kasi matagal ko ng pangarap yung talagang tumulong Opo. to extend help to everybody na nangangailangan sa relatives ko, sa ibang tao. Talagang, ano ko yun eh, dream ko yun. Opo. Magtayo ng, sabi ko nga minsan sa kay Al, sabi ko, alam mo, sana bago ako mamatay, ang dramatic ano ko, no? Sabi ko, gusto kong magtayo ng mga outreach program, yung makatulong talaga sa aking kapwa-tao. So, sabi ko, you can do that pag sobra-sobra ka. Kasi iba, Opo. gagamitin sa iba, pero ako gusto ko, pag may sobra-sobra, gamitin sa ganung pamamaraan. Yun talagang gusto ko, yun ang pangarap ko. So, yun ang isa sa mga naiisip ko lang. Pero pangarap ko talaga yun. I hope matupad ko yun. Kayang-kaya yun, tita. Sa totoo lang, ano po eh, si Pope, nakikita ko yung pag-grind niya rin sa San Victor's eh. Oo naman. Okay nga, thankful din ako to sa anak kong to kasi naayos niya. Kasi sabi ko nga sa'yo, traditional lang kami, yung tipong no computers, Opo. tiwala, sulat-sulat lang. Kasi katulad nga yung Tito Almo, nagkabay naman tayo ng wala ngang ganito eh. O nakapag-aral yung mga anak mo nang walang ganun lang si Tito Almo noon eh. So, parang para sa kanya, ba't kailangan mong gawing komplikado ang buhay, pahirapan pa ang buhay na kung ano-ano. Kontento naman na tayo kung nung meron sa atin. So, ganun lang siya. So, awa naman ng Diyos. Nairaos naman lahat. Opo, sa totoo lang, hindi lang nairaos. Magandang buhay ang nabuo niyo, tita. Tita, ano naman po, yun naman, pagpunta naman sa pagiging magulang. Kasi nga po, si Pope nga po, isa sa mga pinaka mababait na taong kilala ko talaga. Talaga sa totoo lang. lang. As in, Thank you. so parang, akin po, napalaki nga po si Pope ng maganda. Lalo na, kahit sa akin kasi yung temperament din ni Pope, hindi rin si Pope yung tipong pumuputok. Hindi siya yung taong gano'n eh. Oh, yeah. Totoo Marami kasi yan. taong mabait, pero minsan minsan ganun ako, medyo emotional akong tao. Si Pope yung, ano naman siya, yung, mabait siya,
may sarili rin siya paninindigan, may ano rin siya, pero kalmadong tao. Yes, sobra. Lagi lang din nakatawa. So parang idol, yun pa, ano po ba yung mga dapat na i-keep in mind ng isang magulang? Pati papalaki ng anak. Actually, ako bilang magulang, bilang nanay, Opo. kasi usually ang disciplinarian talaga sa pamilya dapat nanay. Opo. Kasi ang tatay lagi nasa labas siya na nagtatrabaho. So, ang laging kasama ng anak, nanay. Opo. So, ako bilang nanay, kasi ako lumaki ako sa nanay na disciplinarian. Opo. Mapamalo, Opo. lumaki sa palo. Kasi naniniwalang nanay ko, siguro paniniwala ng nanay ko na pag lumaki ka sa palo, titino ka, matino ka. So yun din ang nakuha ko sa nanay ko. Sabi ko, sa totoo lang, ang hirap maging magulang. Ang hirap maging nanay. Kasi ang hirap mag-mold ng anak. Yung lahat gagawin mo, pero at the end, pag nagsipaglakihan, hindi mo na pala alam kung hindi ko naman to pinalaki ng ganito. Bakit? Di ba nagugulat? Kasi hindi mo kasama yung anak mo 24/7. Tsaka may sarili So, rin. yes, may sariling pag-iisip na yan pagdating ng panahon, di ba? So, habang lumalaki lang sila noon, tumatak talaga sa utak ko na yung disiplina bukod sa palo, ang bawat kasalanan nila, may kaakibat talagang palo. Opo. Pinaiintindi ko after. And then, kinakausap ko sila kung bakit ko sila kailangan mapalo ng ganon. Opo. Ganon ko sila. Tapos, ang habang nagkakaisip na sila, ang kabilin-bilinan ko lagi sa kanila, respeto. Lagi ko sinasabi sa kanila noon, huwag niyong kalilimutan, magpasalamat, respeto kahit anong klaseng tao, mababa, maliit, lahat yan. Matuto kayong rumispeto. Huwag niyo akong bibigyan ng kahihiyan. Kasi ayoko dumating yung time na sabihin, kanino bang anak to? Paano ba pinalaki ng magulang to? Di ba? Laging may ganun point eh. Laging ang kami nadadamay, wala naman kaming kinalaman, nagpalaki naman kami ng matinong anak. Pero bakit ganun? At the end of the day, paano napalaki ng magulang niya to? Ba't ganito pag-uugali nito? So tinaksa ko talaga sa utak nila yon na ayaw kong maririnig sa ibang tao na paano kayo pinalaki. Kaya ngayon pa lang, habang maliliit pa yung mga sungay nila, talagang hindi ko na hinayaang may tumubo. Opo. Pinaintindi ko sa kanila kung anong buhay meron kami habang lumalaki sila. Opo. Hindi rin lahat ng gusto nila pwedeng ibigay. Opo. Kahit hindi ko din sila inano sa material things. Oh, hindi nga po, yun nga po. Hindi talaga. Ay, sa totoo lang, may singit ko lang po. Si Pope, kasi mag-best friend kami. Kami na po, pag pinag-usapan namin yung mga pangarap namin, never kami nangarap ng gusto namin ganitong mga sobrang gagarbo. Laging mga binibili lang namin, mga t-shirt na halagang 300, 400 pesos. Pero Yes. laging pangarap namin papunta sa negosyo at impact or parang dun sa sa material na bagay, sa totoo lang, si Pope, wala talaga siyang hilig sa material na bagay. Totoo. Kasi inumpisa ko sila sa pagpapalak. Kasi every time na, kunyari, meron kaming bibilhin na meron silang gusto. Mahal yan. Like ko ni-explain sa kanila kung bakit hindi pa pwede ngayon. Like kung pinapaliwanag sa kanila. So, mama naman, kasing kaklase ko, may ganito. Alam mo, sa Notre, may ganyan-ganyan. Kahit alam ko sa sarili ko, kaya namin silang bigyan ng ganon. Pero hindi. Hindi. Kasi ayokong kalakihan nila na bawat hihingi Gusto nila nila, nakukuha. ganun kaagad. Nakukuha ka agad. Hindi ko naman inaano yung ibang parent, the way they raise their children, di ba? Opo. So, hindi ko inaano yon. So, ako ganun ang nakita ko. Sa tingin kong tamang pamamaraan kung paano ko sila mapapalaki. So, yun ang lagi ko talagang tinuturo sa kanila. Matuto kayong rumispeto. Yun ang importante sa akin. Tsaka magpasalamat kayo. At tsaka, wag nyo akong bibigyan ng kahiyan. Parang awa nyo na. Sabi ko, kasi lahat ng galaw ninyong mali, ang unang sinisisi magulang. Magulang. Totoo. Magulang. Puro magulang. Sabi kong ganun. Samantalang ginawa naman namin ng best namin bilang mga magulang kung anong nararapat nyo, paano kayo palalakihin. Kaya yun, ayoko. Kasi para sa tingin ko, ginawa kong best ko para lumaki kayong mabubuting tao. Opo. Sabi kong ganun. Ngayon, kung meron pa ako marinig sa ibang tao, piling ko failure ako. May mali sa akin. May mali sa pagpapalaki ko. Opo. Sabi ko, kaya ayoko kung mangyari yon. Kaya minood ko talaga sila. Sabi ko, kung ano yung nakikita niyong mali, sabi kong ganon, huwag niyong gayahin.
as much as possible, gawin yung tama. Lalo na pag dumating na kayo sa time na may sarili na kayong mga decision sa buhay. Sabi kong ganon. So yun, tsaka pinaglaki ko din sila bukod sa pagmamahal. Importante Ayun nga po yun. eh. Ipadama yung pagmamahal din sa kanila. In spite na kahit alam mong hindi mo na ibibigay sa kanila, pero daanin mo yung some other way. So yun. So, andun ako sa point na lagi akong may constant communication with them. Kahit na maliliit pa sila, Opo. lagi ko silang tinatanong kanya from school, o anak, tsaka I see to it, I call them anak, always. Hindi, o anak, ano nangyari sa anong ginawa ninyo? Anong nangyari sa school? Ganun akong nanay. Lagi gusto kong pinapasok lagi yung mundo nila. Yun nga po. Nakita ko po na open nga rin po kasi medyo Oo. similar po kami ni Pope na parang kami yung lumalaki ng dati na yung walang masyadong problema sa pamilya kasi nakakapagkwento. Oo. Yung nakakapagkwento kami sa inyo, yung parang gano'n. Oo. So parang ngayon nga po, talagang nakakatuwa na nakita ko yung communication talaga. At yun nga. Importante yon, communication sa anak, sa anak. Kasi pag wala na kayo doon, ang anak mo doon na nakikipag-usap sa barkada, sa iba hindi mo na nga alam kung anong pwedeng input ng barkada. Tsaka ako like ko sinasabi sa kanila, kailangan kilala ko rin anak yung nakakasama nyo. Alam ko kung anong klaseng barkada meron kayo. Sabi ko, alam nyo anak, importante yung nakakasama yung tao sa buhay. Sabi ko, alam nyo may matututunan kayo, may topic to discuss kayo. Mga ganon. Kaya yun, importante sa akin, kahit until now, Opo. kahit malalaki na yan sila, lagi pa rin ako, anak, papasok ako sa room, kakasapin ko pa rin sila. Anak, kumusta maghapon mo? Anong ginawa mo? Ganon lagi. Hindi ko talaga pinutol yon yung communication. Kasi kahit even kay Nat, lagi ko rin sinasabi sa kanya na siguro hanggang hindi siya makapag-asawa. Kasi nabuo yung band na ganon eh. Opo. Na hindi niya kailangan ng love sa iba na sobra. Kasi nakukuha niya na Opo, sa nakuha niya amin sa eh. inyo yun. Nakukuha. Would you believe at the age of magte-30 na yun, 29 na, nakagitna pa sa amin. Oo Di ba? nga po. Yumayakap pa rin sa amin. So alam mo na, may na-build Na-build talaga daw po. na pinadama namin sa kanilang communication, pagmamahal, respect and everything. Inano ko sa kanila yon. Tsaka ako rin po ngayon na si Pope, di ba, magulang na rin si Pope ngayon. Parang kitang-kita ko rin akong ano yung naranasan niya nga sa inyo. Ganon din siya kasi sobrang saludo ako sa pagiging tatay ni Pope na yun. Talagang, kaya nga kami kasi sa totoo lang, syempre magkakatropa kami nila Pope. Oo. May mga ayaan. Oo. Eh syempre, laging si Pope, syempre may mga anak na laging kahit alam namin hindi namin makakasama si Pope, parang masaya kaming, sige lang, inaalagaan niya yung mga anak na eh. Oo. Nakita ko rin Tsaka naman sa lagi anak pa naman ko kami yun. magkakasama pa rin eh. Totoo. Ang galing nga ng band din. Hindi yun. pa ba kayo Sipin mo. nagsasawa sa amin, tita? No, since grade school, nakikita ko na yan. Grade school, high school, hanggang ngayon kasama ko kayo. At least kilala ko na kayo. Opo. Yun naman importante sa akin. Kaya minsan, pag may mga parent na nagsasabi sa akin, bakit? Kasi alam nyo, nung I think high school kayo, Opo. merong isang parent, basta umattend ako noon, I don't know kung no occasion na nasa room, katabi kami ni Pope. Si Pope mahalik pa sa pisngi ko. Opo. Tapos there's one parent na nagsabi sa akin, uy, ang gulo naman ng anak mo. Mahalik pa sa'yo sa pisngi. Maraming taon, di daw nahihiya, tapos sumayakap sa. Samantaling anak daw niya, tinataboy siya. Mami, wag kang pag naglalambing siya. Sabi ko, I don't know, kasi lumaki sila ng niyayakap palagi, Opo, kinakausap, may pag-uusap lagi. Kasi hindi magawa yon ng papa niya, kaya pinunuan ko lahat yon. Kaya nga sabi ko, ang hirap maging magulang kasi hindi mo alam kung paano atake gagawin mo sa pagpapalaki mo. So ako, ginawa ko lang talaga, sabi ko siguro naman pag napalaki, naisip ko lang yon na, siguro naman pag inimput ko sa kanila yung ganitong values at inimput ko sa kanila yung pagmamahal, siguro naman lalaki mabuting tao to. Naisip ko yung ganon. Opo. Kaya sabi ko nga, would you believe na maliliit pa yan sila? Pati sa pagkain, marespeto sila sa amin. As in, pag alam nilang pagkain ko sa ref, kahit gusto nila, whatever, chocolate man yan kung ano, tatawag, magme-message, ma, pwede po bang galawin to? Pwede po bang kainin to? Even sa grocery, ma, pwede po ba namin bilhin to nung maliliit sila? So, nakikita ko na unti-unti na okay, namumold ko na ng konti itong dalawang batang to ng maayos kasi nakikita ko na. So doon, natuwa naman ako nung lumaki sila. Tsaka nandun matalinong pa rin. tao si Pope, sa totoo lang. Matalinong Yes. tao si Hindi Pope. nga ako makapaniwala eh. Sabay ganun eh. Grabe makapaniwala, no? Matalinong Na ganun tao siya. si Pope, sa totoo lang. Kaya, oo nga, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, ba,
Sabi nila, ang talino daw nung anak, nakukuha daw sa nanay. Nanay I don't daw, know, might opo. be. Ay, Might yun din naman be. po sabi niya, yun din po sabi niya. Ako rin, Might nanay be. ko yung ano eh. Nanay ko Might yung be. ano eh. Siguro nga. Kasi syempre, Salutatorian eh. kayo talaga ang nandun, kami ang nagdadala sa inyo sa sinipupunan namin. Lahat-lahat, di ba? So, might be, sabi ko nga. Anyway, thankful naman din ako kay Lord na nabiyayaan ako ng 2 anak na hindi ako pinahirapan pagdating sa pag-iisip at kumbaga sa talinong meron. Opo. So, thankful ako sa Diyos sa party na yon. Kasi sabi ko nga, I don't know, for myself, hindi ako ganun ka-confident na matalino ko. Hindi ako ganun ka-confident na, alam ko, hindi ako bobo, marunong ako. Opo. Pero hindi ako confident na matalino. Kaya nung may lumabas akong mga anak na may Matatalino. mga matatalino, sabi ko, thankful ako kay Opo. Lord. Kasi, yun na nga. Kasi si Natalie rin, buong pag-aaral niya, lagi siya nasa first section. Si Pope, hindi mo first section, pero chess varsity si Pope. Yun na nga. Kasi totoo lang, medyo tarantado rin po kami nila Pope dati. Kaya, Yeah, I know naman. Hindi, ako rin kasi, as being parent na nag-aaral sila, nga po. never ko rin sila, hindi ako yung tipo ng ibang nanay na ipupush ko yung anak ko. Nga po. Just to have, andiyan ka sa top or whatsoever. Nga po. Bonus na lang din sa akin yon. Pag napunta ka sa top, Opo. bonus sa akin yon. Kasi sabi ko, enjoy nyo lang yung pag-aaral nyo, pero wag nyo akong bibigyan ng bagsak. Opo, yun nga po. Dahil hindi ko deserve yun sa pagbabayad namin ng tuition nyo. Opo. Sabi ko, ipasa nyo lahat, pero walang bagsak. Kasi gusto ko, enjoy nyo yung pag-aaral nyo at intindi nyo yung pag-aaral nyo. Totoo. Hindi nyo kailangan magpakadalubhasa. Opo, ganun nga. Yun Si ang Pope po sinasabi dati, yung alam mo yung kaklase mong, kasi nga kami dati, mga petik-petiks din kami, mga Aha. ganyan. Mga medyo, yun nga, mahilig maglaro, maloko, madaldal sa classroom. Pero parang, alam mo, pag sila Pope, yung isa sa mga klase mo talaga, alam mo, matalino talaga to eh. Kasi kunyari, ano po dati sa multiplication, dati yung patatayuin ka para mag-multiply. Oo. Si Pope ang pinakamagaling sa math sa amin. High school, ng economics, kami dalawa ni Pope yung naglalabanan sa grades kung sino mas mataas sa amin. Parang tapos makikita mo ngayon, nasa negosyo magaling si Pope. So para makikita mo rin talaga yung dati. Hindi nga rin ako makapaniwala na meron talagang ganun. I was blessed na may Eh ganun. pagdating naman tita, sa buhay naman ngayon, na meron ka na mga apo. Mhm. Kamusta naman? Dati hindi ako believer ng alam mo, may nakausap ng mga ibang lola na. Lagi nilang piniflex sa akin na, sarap talaga ng may apo, ganyan. Since Opo. wala pa akong apo, daw makarelate. Opo. Sarap talaga ng may apo, nakakatanggal stress, blah, 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 ganun sila. Kaya nga, nandun sila sa point na mag-aalaga talaga sila ng apo nila. Opo. Kasi daw, kumbaga, stress reliever nila. Ako lagi, hindi ako siguro darating sa time na yon dahil kung ganun. Parang, ayoko na mag-alaga ng apo. Ako, nakapagpalaki na ako ng anak, mag-aalaga, ganun ako. Pero itong nung dumating na pala, nandun na ako sa mga sapatos nila, no. Sabi ko, oo nga. Kasi lagi na sinasabi, alam ba mas mahal mas mahal mong apo mo kaysa sa anak mo. Doon ko rin na-realize na, oo nga. Naramdaman ko yun sa mga apo ko. Actually, tuwang-tuwa ako lalo na si Lincoln dahil panganay at napaka-bibo din. Opo. Yeah. Although si Leo bibo din, pero I know, hindi pa, nakikita ko na siya ngayon. No? So, sobra ako natutuwa. Pero sabi ko nga kay Pope, okay ako mag-alaga na apo, pero hindi like ibang lola na full-time lola. Full-time, na yun nga. full-time. Kasi ayoko, dahil hindi ako yun. Opo. Kasi sabi ko, may buhay akong, May buhay ka may rin. buhay akong gustong gawin sa Opo. buhay ko. Sa mga So, pagkakataon na katulad nung nag-atok benggit kami nila po. Yes, Kasi kasi actually. nung nasa atok po kami nila po, tinatanong ko, paano yung mga anak? Kasi kilala ko po si Pope. Si Pope yung tipong tatay. Oo. Na kunyari nasa labas kami nila Pope. Men, gusto ko nang umuwi. Namimiss ko na yung mga anak ko eh. Talagang mahal na mahal yung mga anak niya. Talagang hindi niya kaya, hindi siya panatag. Maganda niya nakakasama anak niya. So sabi ko, kamusta naman? Enjoy mo naman yung atok na hindi mo kasama yung mga bata. Actually, okay lang. Panatag ako eh. Malulupit yung mga lolo't lola eh. Actually, Opo. totoo yun. Na-enjoy ko rin yung 3 days ba kayo Opo, doon? wala. Na-enjoy, that was the first time na 3 days na nag-aalaga kami nung Opo. ng parang lola ng mga apo. First time ko rin nakatabi si Lincoln sa higaan Opo. kasi hindi siya tumatabi talaga sa amin kahit anong pilit namin, kahit close siya sa amin. So mas lalo kami naging masaya ng lolo niya. Sabi niya nga, sana sa atin na to tumabi. Kasi ano na kami, di ba? Nasana na kami, nakakatuwa pala. Iba na pala yung feeling. So bigla ko naisip, siguro kaya mas mahal natin yung apo kasi hindi tayo full time. Opo.
Nandun lang tayo pagka kailangan natin ng masaya tayo, stress reliever, maalagan tayo, may lalambingin tayo, may yayakapin tayo. Tapos after that, pagsawa tayo, abot Wala natin sa masyadong nanay. responsibility. Oo, walang masyadong responsibility. Abot mo na uli sa mga magulang. Unlike yung tayo ang nandoon, tayo yung mga parent, kaya ang dami natin dapat intindihin sa mga anak natin. Sila rin ang source of stress. Yes, Elaborate everything. stress, no? Everything, talaga. So, doon ko na-rest. Kaya pala, dumadating sa point na parang mas mahal na mahal mo yung apo mo kasi wala kang full responsibility sa kanila. So, yun. Kaya sabi ko, natutuwa ako sa dalawang apo ko. Asing tuwang-tuwa talaga ako. Lalo na ang bibibo din nila. Sabi ko, bibibo, lalo na si Lincoln. Grabe, sobrang bibo. I don't know, tingin ko doon si Leo, sobrang bibo din no, pag dumating siya sa time na edad siguro No. ni Lincoln. Sabi ko nga, nakikita ko sa mukha ni Leo. Sabi ko, boy, genius yung si Leo. Oo. At saka, ngayon si Leong, napapansin ko lang, sa edad niya ngayon, small things, like tsinelas. Alam mo, sa edad mong yan, sa edad niyang ganyan, maghuhubad siya, paghubad niya, liligpitin niya, lalagay niya doon, kung saan dapat lagyan, tapos ayusin niya. So, I mean, doon pala nakikita mo na kasi, ba't niya naiisip yung ganon? Ayun nga po. Di ba? Isipin mo tapos pag pupunta siya sa isang bahay, automatic uupo siya diyan sa may pintuan. Opo. Tapos pagkaupo niya, maghuhubad siya ng ganyan niya. Ilalagay niya sa isang gilid. Parang matanda Diba? na no? They don't have a proper training pagdating sa ganyan. Opo. Alam lang nila na kailangan hubarin ng slipper pagpapasok ng bahay. Pero yung uhubarin, uupo, tas ililigpit sa isang tabi, that's a different story. Opo. Sa Diba? totoo lang, tita, bilang ako isang, kinoconsider ko sarili kang old soul. Kitang-kita ko yung pagka-old soul ni Leo. Oh, di ba? Sabi ko. Iba. Iba. Tita, ito, medyo tapusin na rin natin. Tita, maraming salamat sa opportunity na to. Ganda ng kwentuhan natin. Yes, Ngayon, yes. actually, tagal ko na kayong kasama, pero ngayon ko lang din nalaman talaga yung istorya. So, Yeah. tita, ito po. Huling-huling katanungan. Take na natin tong opportunity na to. Tita, sabihin natin si Leo tsaka si Lincoln. Nasa college na. Mhm. Tapos, yun po, may mga pinagdadaan ng heartbreaks, problema sa school, mga ganyan, mga buhay ng Mhm. isang teenager. Ano po yung mensahe niyo sa kanila? Kung mapapanood nila to. Yes. Anyway, sa aking dalawang apo, hanggat kaya ko, andito ako as a lola. Huwag lang sila mag-hesitate na sabihin sa akin, lumapit sa akin. Kung ano man yung when it comes to love, kayang-kaya natin solusyonan yan. Kaya kong ibigay sa kanila ang nararapat na advice for them. Kasi ako, sabi ko nga, bilang lola, nanay, mas gusto kong unan yung sabihin sa amin para mas ano yung advice na may bibigay namin na bilang lola. Ngayon pagdating naman din sa problema sa financial o buhay, hanggat kaya din namin, ibibigay namin ang tulong na kaya namin ibigay. So, kung ano man ang pagdadaanin nila sa buhay nila, andito lang kaming mga lolo't lola nila to help them. Opo. Lahat Meron ng po kaya kayong namin. isang payo na sa tingin niyo makakatulong sa buhay nila. Isang payo lang. Isang payo para sa kanila, be a good person. Yun lang. Be a good person lang. Opo. Pag mabuti kang tao, magsusunod-sunod na yan. Lahat. Totoo. Blessings will come your way pag mabuti kang tao. Opo. Tita, And huling-huling. don't forget to pray. Ayun talaga. Opo. Importante Balik yun. tayo sa pinanggalingan kanina. No? Yes, Yung don't unang-una, forget no? to pray. Um, Guidance talaga. Tita, ito, huling-huling tanong na po. Kung isang bagay, ano po yung wish nyo ngayon? Actually, sa ngayon, kung wish, parang wala nang masyado. Kasi alam mo, noon pa nagwi-wish na ako eh. Opo. At nakita ko na yon eh. Sabi ko nga, sa buhay kong to, I'm grateful, thankful, and overwhelming yung nararamdaman ko sa puso ko, blessings na meron ako. Kasi, eto balik lang ako ng konti. Nung maliliit kami, ng dalawa, bunso kong kapatid na sa Amerika. Basta nag-uusap kami, anong dream mo? Sasabihin niya sa akin, ako gusto ko sa Amerika. Gusto Opo. daw niyan tumira sa Amerika. Ako naman, sabi ko, ayoko. Gusto ko lang yumaman, tas gusto ko mag-ikot ng mundo. Opo. Gusto ko ganun.
Well, Nagagawa niya na. nagawa din niya. Opo. Siya nasa Amerika nakatira. Ako nagawa ko. So yun lang ang naging wish ko sa buhay ko. So natupad ko na. What more can I wish for? Yun nga po, dapat yun din, Diba? tita, no? Magandang malaman din ng mga tao yun, no, na pag may hiniling ka at pinagbigyan ka, matuto ka rin makontento kasi hindi pwedeng hiling ka ng hiling, di ba? Exactly. Contentment. Opo. Ang importante. So, ano pa ba i-wish ko? Natupad ko na yon. Hindi man sabihin mong sobra-sobra, nag-umapaw. Pero I'm happy. Opo. Kasi nakatravel ako, natupad kong magpuntahan. Even in my wildest dream na mararating ko pala tong lugar na to. Opo. Kaya alam mo, lagi akong nandito sa point na kunyari ako mababa kasi ang luha ko. Pag nararating ko yung mga lugar na hindi ko pinangarap pero narating ko, naiiyak ako. Naiiyak. Kasi sabi ko, oh Lord, thank you. Kasi nangarap lang akong makatravel pero yung like nararating ko Scandinavian country na parang dati hindi ko inisip mararating kong Iceland pero narating ko. Opo. Sabi ko, naman narating ko to? Pero, I mean, hindi ko siya pinangarap. Gusto ko lang makatry. Pero dumating, binigay. Opo. Kumbaga, So, more sobra- pa yun na ibigay. More pa. Kaya sabi ko, ano pa ba i-wish ko? Totoo. Happy naman na ako sa buhay ko. Ano pa ba i-wish ko? Nabibili ko naman ng gusto ko. Napupuntahan ko naman ng gusto ko. Nakakain ko yung gusto ko. Ano pa? Bakit ano pa i-wish ko? So, ang gusto ko lang, kung meron nga akong one wish na gusto ko lang matupad, is yung makatulong ng lubos sa aking Opo. kapwa-tao. Yung talagang gusto kong mangyari na magkaroon ako ng mga yung ganyang outreach program, kung ano-ano, yun ang gusto kong gawin. Although marami nag-invite sa akin naman, like ini-invite ako sa Rotary, ito ganyan. Opo. Pero I don't know, baka marinig ako nung friend ko nag-invite. So sabi ko, this is not my time yet. Pero parang gusto ko lang na if I'm going to help, gusto ko yung Sa way nyo. sa way ko. At saka, ayoko na rin kasi yung nabo-broadcast. Actually, may mga iba na akong mga tao na tutulungan, pero never ko talaga sinabi sa kanila, don't thank me or i-broadcast yun. Ayoko. I want it to be Oh, secret silent lang. lang. Silent lang na nakakapagbigay ako kahit papano in my own little way. Opo. So, ayun. So, Tita, yun lang. maraming salamat po sa opportunity na to. Napakaganda po ng kwentuhan natin. Yeah. Gusto ko rin po makausap naman sa susunod si Tito Al naman. Opo. Tita, maraming Yeah. salamat Oy, po. Opo. thank you, Te. Thank you.